Hallelujah. Let's feel the presence of our Lord Jesus. Ating pong ihayag ang ating pasasalamat sa ating Panginoon sapagkat siya'y tunay na Diyos. Siyang Diyos ng pag-ibig. Hallelujah. Pag-ibig ka, O Diyos. Hallelujah. Praise God. Salamat, Panginoon. Ang puso ko ay nagdiriwang. Dinggin mo ang himig ng awit ng pagsamba. Alay sa'yo, alay sa'yo. Minsan pa, salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Ang puso ko ay nagdiriwang. Dinggin mo ang himig. Dinggin mo ang himig ng awit ng pagsamba. Alay sa'yo, alay sa'yo. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan, ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhatiin ka, itataas kita. Minsan pa, salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Ang puso ko ay nagdiriwang. Dinggin mo ang himig. Dinggin mo ang himig ng awit ng pagsamba. Alay sa'yo, alay sa'yo. Ako'y magpupuri. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhatiin ka, itataas kita. Ako'y magpupuri sa iyo, Panginoon. Magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhatiin ka, itataas kita. Sa bawat pangako mo, sa bawat pangako mo, buong pusong nagtitiwala, buong puso nagtitiwala. Kailanman ay hindi na, kailanman hindi na muling mangangamba. Pagkakatao'y sa'yo, para lang sa'yo. Ako'y magpupuri sa'yo, Panginoon. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhatiin ka, itataas kita. Minsan ba tayo'y magpuri sa Panginoon? Hallelujah! Magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhatiin ka, itataas kita. Minsan ba, sama-sama tayo magpuri sa Panginoon? Hallelujah! Sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan
sa iyo, Panginoon. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhatiin ka, itataas kita. Minsan pa, ako'y magpupuri. Pupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhatiin ka, itataas kita. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, na napakasarap magpuri sa iyo, Lord. We thank you, Lord Jesus, sa lahat po ng pagpapala niyo sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli ay aming maihayag ang aming taus-pusong pasasalamat at pagpupuri sa iyo lamang, Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Hallelujah. We praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. We worship you and glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, bigyan natin ng isang malakas sa papuri at pagsamba ang ating Panginoon. Sige po, naririnig na po yan. Hallelujah. Isang magandang umaga po muli sa ating lahat. Batiin po natin mga katabi natin. Ngitian natin sila. God is good. All the time. Amen. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Pag sinabi ko po na ang kagandahan ng Panginoon, sasabihin natin, God is always good. Amen? Panibagong buhay, God is good. Hallelujah. God is good. Amen? Kagandahan, God is good. Financial blessing, God is good. Amen. Parang hindi naririnig ni Lord. Minsan pa, pag sinabi po natin, pagsubok sa buhay, God is good. Amen. Inaalaw ni Lord ang pagsubok para po, yan ang nagiging way niya para tayo ay kumapit pa po sa Kanya. Amen? Pag sinabi ko po, sasabihin natin na all the time, pagpupuri sa Panginoon, all the time. Pagtulong sa kapwa, all the time. at higit sa lahat, ang papuri at pagsamba sa Panginoon, all the time. Amen. Ang sabi nga po sa awit 34 verse 1, pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras. Ang aking bibig ay hindi titigil sa pagpupuri sa Kanya. Amen? Kaya araw-araw nating purihin ang ating Panginoon. Amen? Praise God. Batiin po natin ating mga katabi. Sige po. Sabihin natin sa Kanya, God is good. Ay sarap talagang buhay sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa, pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla.
Lord Jesus. Panginoon, salamat po. Malaya kami nakakapagpuri sa iyo. We thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, malakas ang pagpuri at pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Tuloy po tayo sa ating papuri sa Panginoon. Lahat ng nasasabing sa paglansya ng Panginoon, purihin natin siya. Tayo'y nananabik. Hallelujah. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik.
Salamat po, Panginoon. Kami po ay malayang nakakapagpuri sa iyo, Panginoon. Tunay po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na higit sa sapat. Ang katapatan mo sa amin ay walang katulad, Panginoon. We praise you, Lord Jesus. And we glorify your name. Hallelujah. Tapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming buhay.
Pupurihin ka namin. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong ika'y Napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po. Sige po, iiyak natin ang pasasalamat natin sa Kanya. Sapagkat siya'y mabuti. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, Thank you, Holy Spirit. di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko Minsan pa, sa huling pagkakataon, iyayag natin ang kabutihan ng Panginoon. napakabuti mo, aming Diyos Ama. Jesus. Iyong ika'y luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa Noon, ngayon. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y Purihin ka, O Diyos. We praise you, Lord Jesus. We glorify your name, O Lord. You are the King of Kings and the Lord of Lords. Sa mga sandaling ito, inaanyayahan ko kayo. Itaas po natin ang ating mga kamay. Tandaan ang pagsuko natin sa ating Panginoon. Tandaan ang ating pagsamba sa Kanya. Hallelujah! Pinupuri ka namin, Panginoon. Patuloy ka namin. Sinasamba ka, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah! Kay buti mo sa akin. Naawitan ka namin, Panginoon. Sige po. Open our mouth. Buksan natin ang ating mga labi. Iiyak natin ang papuri natin sa Panginoon. Ang ating pasasalamat sa Kanya. Panginoon, patuloy ka namin sinasamba. Dinadakila sa iyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay.
Panginoon. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming taus-pusong pasasalamat at walang hanggang pagpupuri sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na dakila at tapat sa aming buhay. Hallelujah. Minsan pa sa huling pagkakataon, let's declare, let's worship the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus. Patuloy ka namin pupurihin at dadakilain sa aming buhay. Napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Maraming salamat po. We worship you and glorify your name. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Let's continue to worship God. Father, we thank you for this wonderful day. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, sa katapatan mo sa amin pong mga buhay. Salamat po, O Diyos, dahil Ikaw na Diyos na aming nakatagpo ay tunay at makapangyarihang Diyos. Diyos na walang kaparis, Diyos na walang katulad. Ngayong umaga pong ito, Panginoon, buksan niyo po ang aming mga puso't isipan, Lord God. Mangusap ka sa amin. Baguhin mo kami, Panginoon. Ayusin mo kami, Lord God. Palayain mo kami, Panginoon. Pagalingin mo kami, O Diyos. Kami po'y sumasampalataya sa iyo, Panginoon. Come on, church, let's minister to one another. Let's form a group. Let's pray for one another. Manalangin po tayo. Sige po, gumawa po tayo ng grupo. Tatlo, tagdadalawa, taga-apat, taglilima. Panalangin po natin ang bawat isa. Mga pangangailangan, kagalingan, kalakasan, paglaya.
Diyos amang makapangyarihan sa lahat, purihin ka, dakilain ka, pasalamatan ka, Panginoon. Tuloy po namin kayong dinadakila, O Diyos, sa amin pong mga buhay, sa amin pong mga labi, sa amin pong mga gawa, Panginoon. Makita ka, Lord God, at sa umagang ito, Ikaw po, Panginoon, ang maging sentro ng amin pong gawain, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Isang malakas na palakpak para sa Diyos. Amen. Pwede na po tayong maupo. Good morning po. Good morning. Amen. No? Pwede po bang appreciate muna po natin ang kabutihan po ng Diyos sa atin pong iglesia. No? Meron po tayong silong na napagdadausan ng ating pong gawain. Palakpakan nga po natin si Lord John. Amen po. Komportable po tayo sa ating mga upuan. Amen po. May aircon po tayo. Malamig po ba? Sarap matulog. Pero bawal po matulog, ha? No? At maayos po ang ating sound system. Palakpakan din po natin ang Diyos sa buhay ng ating mga worship team, mga masisipag na workers, no? And of course, no, dito sa MPAG, magaganda at pogi ang mga members. Amen po ba? Ayan, lakas ng palakpak sa likod. Okay. So, manalangin na po tayo. Baka saan po tayo magpunta. Let's pray. Lord, sa umagang ito, Panginoon, Ikaw po ang amin pong dinadakila. At Lord, we pray na ang iyo pong mga salita, Panginoon, ang siya pong maghari sa amin, Panginoon. Salamat po. Ianda niyo po kami sa mga bagay na ibibigay niyo po sa amin ngayong araw na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. So, bago po tayo magpunta sa ating pong topic, no, ngayong araw na ito, gusto po nating batiin ang ating si Reverend Florinda Plosenfida Condero. Palakpakan naman po natin. Hello po. No? Magandang umaga po sa inyo po, no? Ayan. Welcome po sa Malagasang First Assembly of God, no? And sino pa po? Meron pa po ba tayong mga hindi pa po nabati, mga bago po nating kasama ngayon? Taas lamang po ang kamay. Ay. At mga nakasama po natin ulit, no, yung family po ni Brother Kent, no, nandito po sila ulit. Hello po, good morning. Ayan. Amen. No, so bago po tayo magpunta po sa atin pong topic ngayong araw na ito ay magre-review muna po tayo. Alam niyo po, ako po bukod po sa pagpapastor po sa church ay isa rin po akong teacher, no, sa senior high school. At sa akin pong profesyon, no, salamat po sa Panginoon sa calling niya, no. Isa po sa natutunan ko, dapat maging meaningful ang learning, no? Meaningful ang learning. At paano po mangyayari 'yon? Dapat po yung prior knowledge ng bata ay maire-relate mo doon sa learning na ibibigay mo sa kanya ngayon. Dapat yung kanyang kaalaman ay konektado doon sa kaalaman na ibibigay mo. That makes learning more meaningful. Okay po ba yun? Kaya magre-review po tayo. Okay po ba tayo doon? Last month, sino po nakakaalala ng topic natin last month? Yung tema natin. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Growing. Last month lang po, hindi last year. Last year pa po yun. Okay. Last month po, no, Jesus, the light of the world. Ayan. Si Jesus, ang liwanag ng, talagang hindi pa po nakaka-move on dun sa growing, talagang lumalago pa rin. Amen po ba? Lumalago pa rin. Amen. No? Ngayong taon pong ito, ang ating pong tema ay is about glowing. Yan. At nagsimula po tayo kay Jesus, no? Na siyang liwanag, hindi lang ng Israel, kundi ng sanlibutan. Yan po yung sinabi po dyan. And ano pong sabi doon sa next verse? Yan. Sabi po sa John chapter 8 verse 12, Then Jesus again spoke to them, saying, I am the light of the world. The one who follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Si Jesus ang liwanag. Sino daw po ang liwanag ng sanlibutan? Si Jesus. No? At alam na alam po ng mga Hudyo, ng mga listeners ni Jesus, nung kanya pong mga audience, nung sinabi ni Jesus na I am the light of the world, ang ibig sabihin po kasi ng light, no, ito po ay tungkol po sa
karakter ng Diyos. Ito po'y tungkol sa katangian ng Diyos, sa Kanya pong kabanalan, kabutihan, katotohanan, katuwiran, kagandahang loob. Ang liwanag po ang perpektong representasyon ng kaligtasan. At saan daw po matatagpuan ang kaligtasan sa liwanag? Kanino? Kay Jesus. No, at ang liwanag ay naparito, si Jesus ay naparito sa mundo no, upang palayain tayo sa dilim. No, tayo po noon ay nasa kadiliman. No, pero dahil sa liwanag tayo po ay lumaya. Amen po ba? At pag sinabi po nating dilim, SSS, 3 S, naalala niyo pa po ba yun? Social Security. S, sin. Ayun. Very good talaga si Teacher Mi, no? Sin, kasalanan. Ano pa yung pangalawang S? Spiritual blindness. Spiritual blindness. And yung isa pang S, separation from God, pagkawalay sa Diyos. Yan po yung ibig sabihin po ng kadiliman. No? Noon nung tayo sa dilim, namumuhay tayo sa kasalanan, bulag ang ating paningin sa magagandang bagay na ginawa ng Diyos at malayo tayo sa Diyos. Dahil sabi po ng Biblia, 1 John chapter 1, verse 5, ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kaya nung tayo nasa dilim, malayo tayo sa Diyos. Amen po ba? Pero salamat sa Panginoong Hesus sa kagandahang loob niya, tayo po ay pinalaya. Amen po ba? At hindi lang po tayo pinalaya sa kadiliman, tayo rin po ay may buhay. Sabi mo sa katabi mo, meron kang buhay. Yan. Amen po ba? May buhay. At ito po ay buhay na walang hanggan. Kung babasahin po nito, ang bawat isa po sa atin ay iniimbitahang lumakad sa liwanag ng Diyos. Sabi po dyan, whoever sa iba pong salin, no? Sino man ay ang lumakad sa akin o sumunod sa akin ay hindi nalalakad sa dilim, ngunit magkakaroon ng buhay. Ngayon, yan po yung ating pong tema sa buwan na ito. Walking in the light. Everybody say, walking in the light. Sige po. Ayan, walking in the light. Ang tanong, ano po bang ibig sabihin ng paglakad sa liwanag? Sabi po dun sa unang verse, si Jesus ang liwanag, ang sumusunod sa akin, no, ay di nalalakad sa dilim. So, ibig sabihin po, walking in the light means following Jesus, no? Ang paglakad sa liwanag ay ang pagsunod sa Panginoong Jesus. So, meron po akong 3 ibabahagi sa inyo, no, na ibig sabihin ng paglakad sa liwanag. Una po, dapat malaman natin na hindi po ito literal, no? Pag sinabi pong walking in the light, hindi po ito literal. Pagdating ng 6:00, bawal nang maglakad kasi madilim na. Hindi po 'yon, no? Ito po ay isang tayutay, no? Ito po ay figure of speech. No? At winawangis ito sa ating buhay at sa karakter ng Diyos. Ibig sabihin, mamuhay tayo sa katangian ng Diyos. No? Ang paglakad sa liwanag ay ang pananampalataya kay Kristo. Ang unang hakbang po sa paglakad sa liwanag ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesus. At kung sinasabi natin na tayo sumasampalataya sa Panginoong Hesus, ibig sabihin siya na po ang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Tagapagligtas, ibig sabihin pinalaya na tayo sa tiyak na kapahamakang dulot ng kasalanan. Sabi po ng Biblia, Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pinalaya na tayo sa tiyak na kapahamakang dulot ng kasalanan. John chapter 3 verse 35, ang sino mang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Kay Jesus, ang anak ng Diyos. Sino man sumampalataya sa Kanya, may buhay na walang hanggan. John chapter 1 verse 12, sino mang sumampalataya sa Kanya ay binigyang karapatang maging anak ng Diyos. Yung Kanya na tinutukoy po doon ay yung po yung salita, yung Diyos na nagkatawang tao, si Jesus. Sino mang sumampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Binigyang karapatang maging anak ng Diyos. Taas kamay po ng mga anak ng Diyos dito. Amen. Praise God. Yung iba ganun. Dapat ganun po. Sino ang anak ng Diyos? Amen. Praise God. No? Alam niyo po mga kapatid, wala pong anak ng Diyos ang mapapahamak. Amen po ba? Ang anak ng Diyos, maliligtas, kasama ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. At kapag sinabi nating sumasampalataya kay Kristo, hindi lang po siya tagapagligtas. Siya rin po ay ating Diyos. Sabihin niyo po, Diyos. Ibig sabihin, nagpapasailalim na tayo sa Kanyang paghahari. Kung ano ang gusto ng hari, yun ang ating ginagawa.
no? Kung ano ang kalooban ng hari, yun ang ating sinusunod. Kung ano ang katuwiran niya, yun ang ating nilalakaran. Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Unang hakbang sa paglakad sa liwanag, pananampalataya kay Kristo Jesus. Pangalawa, ang paglakad sa liwanag ay ang pananatili kay Kristo. Sabihin nyo, pananatili. No? Listen, brothers and sisters in Christ. Walking in the light means continuous fellowship and a growing relationship with God. Nagpapatuloy, lumalago, no, na koneksyon, relasyon sa Diyos. No, ano man po yung mangyari, no, bagyo man, maaraw man, malungkot, masaya, mahirap, o sa kasaganahan man, nagpapatuloy tayo kay Kristo, nananatili tayo sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, manatili tayo. Amen. Di ba? Manatili tayo kay Kristo. Yan ang paglakad sa liwanag. Pangatlo, ang paglakad sa liwanag ay ang pagpapahayag tungkol kay Kristo, kay Jesus. No, kung lumalakad ka sa liwanag, ipinapahayag mo si Kristo. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang liwanag. Sige, sabihin nyo, ikaw ang liwanag. No? Ikaw, ako, tayo ay liwanag. Tama po ba? Kung paano naging liwanag si Kristo sa atin, tayo rin naman po, maging liwanag tayo sa ating mga tahanan, maging liwanag tayo sa ating mga paaralan, maging liwanag tayo sa ating mga pinagtatrabahuhan, maging liwanag tayo kahit saan. Ipahayag natin si Kristo. Hindi lamang po sa atin pong mga labi, gayon din po sa atin pong mga gawa. Amen po ba? Hindi lang doon po sa gawa, pati din po sa ating mga labi. Dapat po parehas po yun, no? Huwag po nating paghihiwalayin. Amen po ba? Kino-confess natin na si Jesus ay Diyos, siya ang hari, no? At yung gawa natin, nakikita rin yung ating confession. Amen po ba? Amen. So yun, tapos na agad. Kasi, wala na akong share pa. So yun po yung tatlong, aking pong realization sa paglakad sa liwanag. Ito po ay pananampalataya kay Kristo, pananatili kay Kristo, pagpapahayag tungkol kay Kristo. Amen po. Closing prayer na ba agad? 9:56 pa lang. Sabi po sa akin hanggang 12 daw po. Hindi, nung nakaraan po, no, talagang medyo meron po akong pinagdadaanan. Sabi ko, na-share na nung pastor namin yung i-share ko. Ano pa kayang i-share ko? Ayun. Pero, nag-usap po kami magkapatid, no? Nagkukwentuhan kami, and then may bigla ako na-realize, no? Kami dalawa ni Christian, mahilig po kaming magkwentuhan tungkol po sa buhay ng ibang tao. Alam niyo po, ang mga Pilipino, isa raw po sa mga pinaka-paborito na ng pag-usapan, bukod po sa pagkain, ay buhay ng ibang tao. No, pero tayo po ay binago na ng Diyos. Amen po ba? Tinawag na sa liwanag. Amen? Lumalakad sa liwanag. Amen po ba? Kaya pag pinag-uusapan po natin ang buhay ng ibang tao, biblical. Biblical character. Buhay ng ibang tao sa Biblia. Amen po ba? Amen. Biglang lumakas yung amen, no? Talagang amen, no? So ipapakilala ko po sa inyo yung ibang tao na tinutukoy ko mula sa Bible. Sige po. Ayan. Magbibigay po ako ng mga clue, sabay-sabay po nating sasagutan, ha? Okay. Unang clue, Apostle of Jesus. 12 lang, ha? Okay? Okay, 12 lang po. Okay po ba yon? Kasi sa Pilipinas, marami ring apostle. Luzon, Visayas, Mindanao, meron eh. Pero ito po, Apostle of Jesus. Okay po ba yon? Ha? Ayan, may mga hula na, no? Fisherman. Ayan. Fisherman to, mangingisda. Ha? Ryan? Hindi si Ryan. Okay. Fisherman, apat yung kilala nating mangingisda doon. Di ba? Sino-sino yon? Si Peter, si James, si Andrew, at si John. Apat yung kilala nating mangingisda. No? Saan sila tinawag ni Jesus? Sa Sea of Batangas. Galilee. Sa Sea of Galilee. Okay. Next clue. Part of the inner circle. Parte ng inner circle. So 3 lang po ang inner circle. Doon sa 12, 3 ang laging kasama ng Panginoong Yesus. Sino-sino yon?
Si Peter, si James, at si John. Ayan, konti na lang, malalaman na natin. Excited na po ba kayo? Mukhang hindi. Okay. Son of Zebedee. Dalawa na lang. Dalawa na lang. Sino to? Si James at si John. Dalawa na lang. Etong sa last clue na to, ewan ko na lang kung di nyo pa mahulaan. Last clue. Brother of James. Si John. Sabay-sabay po tayo. John the Baptist. Hindi, joke lang. John the Beloved. Ayan. The Apostle of Love. Alam niyo po si John po, no, ayon po sa pag-aaral, isa po siya sa naging key leaders ng early church, no? Isa po siya sa mga naging tagapamuno ng iglesia, no? At sabi nga po, ito pong si John ay nanirahan sa Ephesus, kung saan ginabayan niya, tinulungan niya yung mga Christian communities sa Ephesus, no? And nung time po ni Emperor Domitian, siya po ay pinatapon, no? Meron pong pag-aaral na sa isang isla, no? Meron pong pag-aaral na si Apostle John ay pinainom ng lason pero hindi namatay. Nilubog sa kumukulong mantika pero hindi namatay. So, naging solusyon, ipatapon siya sa island. Anong island? Boracay? Wala po siya sa Pilipinas. Sa Patmos Island. At doon po nangusap ang Panginoong Hesus sa kanya. Binigyan siya ng Diyos ng mga pangitain. At doon niya po naisulat yung Book of Revelation, aklat ng pahayag. At hindi lang po yun yung naka-account sa kanya, ganoon din po yung Gospel of John, pati po yung mga letters, yung 1st, 2nd, and 3rd John, no? Yung pagiging identical ng letters, no? Kaya sa kanya po, no, in-account ito. No, tinawag rin po siyang Apostle of Love. No, mamaya malalaman natin kung bakit Apostle of Love. And sa kabila ng mga bagay na ito, mga kapatid, no, marami rin pong mga flaws si Apostle John. Lalong-lalo na nung nagsisimula po siya sa paglakad sa liwanag, sa pagsunod sa Panginoong Hesus. Parang tayo rin po, di ba? Tandaan po natin, ang Christian walk, ang paglakad po sa buhay pananampalataya, ito po ay journey of transformation. Amen po ba? Ito yung paglalakbay na habang naglalakbay tayo po'y binabago ng Diyos. Amen po ba? Binabago araw-araw. Amen po? Amen. No? Meron pong storya na si Apostle John, no? Si Juan ay naging exclusive, no? Naging sectarian, no? Meron pong tagpo na nagsusumbong siya kay Jesus. Sabi niya, siguro kala niya may impress si Jesus sa susumbong niya, no? Jesus, meron kaming nakita nagpapalayas ng demonyo sa pangalan mo. Ang ginawa namin, sinuway namin. Kasi di naman natin siya kasama. Tayo lang ang saved. Tayo lang ang may power. Di ba? Ano sabi ni Jesus sa kanya? Bakit nyo naman pinigilan? Kung di natin kalaban, kakampi natin yun. Di ba? So nakita po natin nung simula ni John, hindi naging maganda talaga. Meron pa pong pagkakataon na sa Bible, sa Mark and Matthew, kung pag nabasa po natin, no, they are seeking position of power. Silang dalawang magkapatid, si John at si James. Pag naghari ka na Jesus, sabi nung nanay niya, yung isa kong anak sa kanan, yung isa kong anak sa kaliwa. Narinig ng mga disciples, nag-away-away tuloy sila. At ang sabi ni Jesus, sino man ang gustong maging dakila ay maging alagad, maging lingkod ng lahat, maging alipin ng lahat. So nakita niyo po, meron silang na-misunderstood nila yung mission ni Jesus at yung kanyang paghahari. 'Di ba? Imbes na servanthood, paglilingkod, ano pong gusto ng dalawa? Kapangyarihan, posisyon. Amen po? Parang familiar po ba? Kapangyarihan, posisyon, imbes na paglilingkod. 'Di ba? Okay. So nakita natin at ito po isa pa po sa sa mga flaws ni Apostle John. Sige po, next slide po. Tinawag po silang magkapatid na Boanerges. Ayan. Ano po bang ibig sabihin ng Boanerges? Sina Santiago at Juan na mga anak na Zebedeo, sila'y tinawag ding Boanerges na ang kahulugan ay mga anak ng
kulog. Dito po sa chapter na ito, pinapakilala po yung 12 disciples. Biruin nyo, pinakilala na silang anak na si Zebedeo, pinakilala pa silang anak ng kulog dahil po sa kanilang pag-uugali. No? Padalos-dalos, mainitin. No? Ito po yung tagpong yan. Isang araw po si Jesus, gusto niya nang pumunta sa Jerusalem. Nag-decide na siya, pupunta na siya ng Jerusalem. At para makapunta po siya sa Jerusalem, dadaan muna po siya sa isang bayan ng Samaria. Sabi ni Jesus, pumunta muna kayo din sa Samaritan village. Ihandaan niyo ako ng pagtutuluyan natin. No, at ginawa nga po yun ng mga alagad. Pero, alam naman po natin, meron pong hidwaan ang mga Samaritano at ang mga Hudyo. Tama po ba? Kasi yung mga Samaritano po, sila po ay nag-asawa ng ibang mga lahi. No, gumawa sila ng kanilang sariling Pentateuch. Gumawa sila ng kanilang sariling mga templo doon po sa bundok ng Gerizim. Doon sila sumasamba. Habang ang mga Hudyo naman ay sumasamba sa templo sa Jerusalem. No? So ganun po, sa madaling sabi, ni-reject po si Jesus doon sa Samaritan village. At nung nalaman po yan ng magkapatid ni John at ni James, ano po nangyari mga kapatid? Nagalit itong dalawang magkapatid na ito. No? At ang sabi nila, Jesus, payag ka ba? Papaulan namin to ng apoy. Tutupukin namin tong mga Samaritano na to. Nireject ka eh. Ano pong sabi ni Jesus? Ngunit bumaling si Jesus sa kanila at sila'y pinagsabihan, hindi nyo alam ang espiritong nasa sa inyo. Naparito ang anak ng tao hindi upang wasakin o sirain o ipahamak, kundi iligtas ang mga tao. Yan po ang dahilan kung bakit sila tinawag na Boanerges, anak ng kulog, padalos-dalos at magagalitin. Nakita nyo po, imbis na grace, understanding, ano pong binigay ng magkapatid na to? Hatol ang binigay sa kanilang kapwa. So ano pong mapapansin natin kay John at kay James? Una kay John na lang po tayo mag-focus. John had zeal but lacked love. Masigasig, pero walang pag-ibig. Sabi po ng Biblia, mga kapatid, sabi ni Paul, no, makapagsalita man ako ng iba't ibang mga wika ng tao o ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, no, isa lang akong umaalingaw-ngaw na batingaw, kumakalampag na pombyang. Ibig sabihin, salita ka lang ng salita, pero wala namang saysay yung ginagawa mo. Kasi walang pag-ibig. Amen po. Tandaan po natin ito mga kapatid, ang sentro ng ating pong paglilingkod, ang sentro ng ating pong mga gawa ay walang iba kundi ang pag-ibig natin sa Diyos at ang pag-ibig natin sa kapwa. Amen po ba? Dahil kung walang pag-ibig, wala pong saysay yan. Amen. Ano pa po mapapansin natin kay John? He had passion, but without wisdom. Passionate naman di ba? Gusto niya lang naman ipagtanggol si Jesus. Pero walang karunungan. And always remember, a passion without wisdom can be destructive. Ang passion mo, kung di yan tampered ng love at ng karunungan na nagmumula sa Diyos, it could be destructive. Di ba? Ito po, tayo po, sino po dito guilty? No? Na kapag meron po tayong gustong gawin, gustong makuha, gustong makamit at hindi natin nagawa, madalas, reaksyon natin, magalit tayo. Tama po ba? Magalit. Kahit maganda naman yung intention di ba? Pero nagagalit tayo pag hindi natin nakuha, no? Yan po yung isa sa mga struggle ng mga Kristiyano, pride, anger, lalong-lalo na kapag meron tayong gustong i-prove na point. No? At kapag galit po tayo mga kapatid, no, para po yung, alam niyo po yung nakalagay sa ganun ng kabayo, ang tawag doon? Tapaoho ba yun tawag doon? No? Para yung kabayo nakafocus lang siya sa daan. Ganun din po yung galit No? Hindi mo makikita yung magagandang bagay sa kapwa mo dahil galit ka sa kanya. Kahit gaano pa kaganda yung gawin yan, kahit gaano pa kabuti yan, kahit gaano pa kalaki yung pagbabago na nangyari dyan, pero dahil galit ka sa kanya, di mo makikita yung kagandahan na yun. Kaya mga kapatid, magpatawad po. No? John had zeal. He is passionate, pero wala siyang pag-ibig.
wala siyang karunungan na nagmumula sa Diyos. Kaya sino po si John? Next slide po. Ano po ibig sabihin ng paglakad sa liwanag? Sige po. Walking in the light. Ang matutunan po natin kay John. Ito po yung hinahayaan po dapat, kung tayo po'y lumalakad sa liwanag, hayaan po natin ng Diyos na siyang mag-control ng ating po mga emosyon. Kung paano tayo mag-react sa mga bagay na nangyayari sa atin. At hayaan natin ng Diyos na siyang magpalambot ng atin pong mga puso. That is walking in the light. Amen po ba? Palakpakan nga po natin si Lord ngayong hapong ito. Next. Sige po. Ayan. John, son of thunder, a passionate but misguided zeal. So wag po nating hayaan na yung passion po natin maligaw dahil sa kawalan ng pag-ibig. Amen po? Lumakad po sa liwanag, matuto pong umibig. Next. Si Juan na Bonerges lumakad sa liwanag. Mga kapatid, alam niyo po, napakabuti pa rin po ng Diyos, ng Panginoong Hesus. Dahil sa kabila po ng mga kakulangan, kamalian, kapalpakan ni Juan, ibinilang po siya sa inner circle. Tinawag po siya bilang disipulo at kabilang po siya sa inner circle, 3, si John, si James, at saka si Peter. Silang 3 ang laging kasama ni Jesus. And they experienced, they witnessed key moments, na talagang sila lang yung nakaranas. Ano-ano po ba yung mga bagay na yon? O sitwasyon na yon? Sige po. Ayan. Ay, ang bilis. Papahula ko pa sana, pero sige. O sige, ito po ay, kunyari di natin alam. 1, 2, 3, go. Transfiguration of Jesus. Mga kapatid, He witnessed the divine glory of Jesus. Yung glorified body ni Jesus, nakita nila. Ito po yung time na si Jesus nagbagong anyo. Kasama po sino? Si Elijah at si Moses. Grabe, no? Kaya nung time na to, si Peter, sabi niya, Lord, tara, magtayo na tayo dito ng kubol. Simulan na natin. Kasi kala nila yun lang, no? Hanggang doon lang yung paghahari ng Diyos. Pero si John, na-witness niya yun, no? Dahil sa kanyang closeness kay Jesus. Next po. Ayan, ito, ano po ito? Sige po. Ano pong nangyari dito? Ha? May natulog na bata? Ganun po ba? Ha? Yun. Hindi lang pinagaling. Binuhay. Amen po ba? Binuhay. Kaninong anak yan? Kay Jairus. Yung tagapamuno ng isang sinagoga. Di ba? No? Ito yung time na si Jesus Christ, talagang nakiusap sa kanya, naniknuhod sa kanya si Jairo. Pagalingin niyo po yung naghihingalo kong anak. Mamatay na po siya. Pero dahil sa dami nang nangyari, hindi na umabot si Jesus. Namatay na yung batang babae. And 3 lang po yung sinama niya doon. Si John, si James, at saka si Peter. Si Juan, si Santiago, at si Pedro. At doon, namalas ni Juan, na witness, nasaksihan ni Juan ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Hindi lamang po sa buhay, gayon din po sa kamatayan. Amen po ba? Nakita yun ni John. Lumakad siya sa liwanag ng Panginoon. Next. Ito po, ano po nangyari dito? Ano po dito? Ha? Sige po, wag po tayo mahiya. Last Supper. Ayan, sige na nga. Last Supper. Sige po, ayan. The Last Supper. Ito po yung moment na si Juan humilig, sa dibdib ng Panginoong Hesus, pinapakita po yung closeness ni John kay Jesus Christ. And next po. Ayan. Ito, ano po to? Crucifixion at the cross. Tama po ba? Sa krus ng Kalbaryo. At dito po, naranasan ni Juan ang pinaka makapangyarihang pagbabago sa kanyang buhay. Na kung saan, nung panahon na nakapako ang Panginoong Hesus doon sa krus, ipinagkatiwala ni Kristo ang kanyang inang si Maria kay Juan. Ano pong sabi po dito? Sige po. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina
At ang minamahal niyang alagad, yung minamahal pong alagad dito, si Juan po yun, no? Sa pag-aaral po. Na nasa tabi nito, sinabi niya, alam niyo po mga kapatid, kasi wala na pong natirang ibang mga disciple. Nagpulasan sila. Isa lang po yung natira, si John. No? No? Ina, ituring mo siyang sariling anak. At sinabi niya sa alagad, ituring mo siyang iyong ina. Mula noon, sa bahay na ng alagad na ito tumira, ang ina ni Jesus. Nakita niyo po kung paano po yung transformation na nabago kay John dahil sa pagsama niya sa Panginoong Jesus. Pinakita po dito kung paano pong pinagkakatiwalaan ng ating Panginoong Jesus si Juan. Hindi bilang isang anak ng kulog, not as a son of thunder, but as a man of compassion and responsibility. Hindi na siya anak ng kulog. Tinitignan na siya ng Panginoong Jesus bilang taong may pag-ibig, may habag, no? Taong responsable. Amen po ba? Ano pong matutunan natin dito, mga kapatid? Sige po. Ito po. Habang mas maraming oras na kasama ni Juan ang Panginoong Hesus, mas lalo siyang nagbago. Amen po ba? Mas lalong nagbago si Juan dahil sa kanyang close connection kay Jesus. Walking in the light means being close to Jesus through prayer, through scripture, and through our obedience. Kung gusto po nating lumakad sa liwanag, mga kapatid, tanungin po natin ang ating mga sarili, kailan po tayo huling naging intentional sa ating pong pagbabasa, pag-aaral, pagdidili-dili ng salita ng Diyos? Kailan po tayo naging intentional? Kailan po yung huling panahon na taimtim tayong nanalangin sa Panginoon? Kailan po yung huling panahon na yon? Tularan po natin si Juan. No? He became close to Jesus at nagkaroon ng pagbabago sa kanyang pong buhay. Amen po ba? Amen. And last po, si Juan Bonerges naging apostol ng pag-ibig. Alam nyo, nung time po na sinusulat na ni Juan, ito pong mga letters na ito, nakita natin yung pagbabago sa kanya. Hindi na siya son of thunder. Hindi na siya anak ng kulog. No, hindi na siya padalos-dalos. Hindi na siya magagalitin. No, 3 bagay po yung lagi pong tinuturo ni Juan. The light of the world, Jesus, love, and truth. Light, love, and truth. Ano pong sabi ni John? Sige po. Huy! Pala may clicker ako no? Yan. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Kita niyo po? Dati sabi niya, paulanan ko na kaya ito ng apoy. Pero ngayon nagbago. Binago na ng Diyos. Binago ng kanyang relasyon sa Panginoong Hesus. Binago ng pagsunod niya sa Panginoong Hesus. Binago ng paglakad sa liwanag. Sabi niya dito, kapag ikaw napupuot ka sa kapwa mo, sa kapatid mo, nasa dilim ka pa, wala ka pa sa liwanag. Amen po ba? Next, ano pa pong sabi ni John? Sige po, kayo naman magbasa. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go! Amen. Hallelujah. Palakpakan nga po natin. Nakita niyo po, yung pagbabago kay Juan. Di ba? Dahil sa kanya pong paglakad sa liwanag. Dahil sa kanya pong pagsunod sa Panginoong Hesus. No? Ang tinuturo niyo na po ngayon, hindi na po judgment, kundi pag-ibig, pagpapatawad, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Sino po gusto yan? Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Amen po ba? Amen. Sige po. Si John po, ito po yung realization ni John, no? Sa tingin ko. Ito po yung natutunan niya. Ang paglakad sa liwanag ay hindi lang pag-iwas sa kasalanan.
Kung gusto po nating lumakad sa liwanag, hindi po ibig sabihin nito na iiwas lang tayo sa kasalanan. Kundi ito ay ang patuloy na pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. Minsan po kasi nakafocus tayo dun eh. Walking in the light. Iwas tayo sa kasalanan, iwas tayo sa kasalanan. Nalimutan na natin ang tunay na pinapagawa ng Diyos sa atin. Walang iba kundi umibig sa Diyos, mahalin ang Diyos at mahalin ang ating kapwa. Lagi po nating tatandaan yan. Walking in the light, no, hindi lang po pag-iwas sa kasalanan, kundi pag-ibig sa Diyos at sa atin pong kapwa. Amen po. Yan po yung natutunan ni Apostol Juan. Sana yan din po yung natutunan po natin. Amen po. Sa journey po natin, sa paglakad po natin sa liwanag, lagi po nating tatandaan. Ang paglakad sa liwanag ay ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa ating kapwa. Sige po. Ito po yung isa po sa aking pong reflection, no, sa buhay po ni John. Natutunan ko po kay John that there is no beyond transformation. Walang taong hindi kayang baguhin ng Diyos. Amen po ba? Amen. Walang taong sobrang layo sa Diyos. Walang taong sobrang lalim sa grasya, sa biyaya ng Diyos. Kaya kang abutin ng Panginoon. Kaya tayong abutin ng Panginoon. Nasaan man tayo. God can take our pride, our impatience, or even our anger and turn us into people of love, humility, and grace. Amen po? Sige po. Si Juan na Bonarges, anak ng kulog, lumakad sa liwanag, naging apostol ng pag-ibig. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Yung pagbabago. Sige, kung ako po, lalagay ko yung pangalan ko dyan, si Albert na pogi? Huwag naman. Si Albert na inggitero, lumakad sa liwanag, naging kontento. Amen po ba? O kayo naman ha? O, kayo naman ha? Assignment nyo yan ha? O, si Kuya Darius, yan, na mainitin ang ulo, lumakad sa liwanag, naging malamigin ang ulo. Naging cool. Di ba? Ganun po ta. Sige po, gawin po natin yan ha, sa pag-uwi po natin. No? Alamin po natin yung mga pagbabago na ginawa ng Diyos sa ating pong mga buhay, sa ating pong paglakad, sa pagsunod sa Kanya. Amen po? At sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, no? Magpatawad at magpakumbaba. Lumapit sa Panginoong Yesus araw-araw. Isa pamuhay ang pag-ibig at liwanag na nagmumula sa Diyos. Si Jesus ang liwanag ng sanlibutan. Jesus is the light. Next slide. Let us walk in the light. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga aral na binigay niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga katuruan, mga panibagong kaalaman na amin pong natutunan sa buhay po ni Apostol Juan. Salamat po, Lord God, dahil sa pag-ibig niyo po sa amin, Panginoon, ay natutunan din po naming umibig, Panginoon. Sa pagpapatawad niyo sa amin, natutunan din po naming magpatawad, O Diyos. Kaya naman, tulungan niyo po kami na patuloy po kayong kilalanin pa sa amin pong mga buhay. Pag-aralan po ang iyong mga salita, sumunod sa inyo pong mga gawa, Panginoon. At hayaan niyo po na yung pamumuhay niyo, Lord God, yung mga katuruan niyo, yun po yung magbago po sa amin. At kung meron po kaming mga nagawa na hindi po naging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, katulad po ng simulain ni Apostol Juan, Lord God, kami po'y humihingi ng tawad, Panginoon. Pakabaguhin niyo po ang amin pong mga puso, Lord God. At ikaw po, nawa, Panginoon, ang siyang patuloy na mapapurihan sa amin pong mga buhay. Maraming salamat po. Dinadakila ka namin, pinupuri ka namin, sa matamis at matagumpay na pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Good morning po. Salamat po sa ating tagapagsalita, Pastor Albert. At patuloy po tayong lumakad sa liwanag ng Panginoon. Atin pong tinatawagan ang ating mag-special number
Pastor Manding and Sister Binya. Test. Napakaganda po ng mensahe sa umagang ito. At talagang napakalaman yung kanyang mga sinabi. Ako po si Armando, dating anak ng Kuteng. Ngayon, anak na ng Diyos. Amen po ba? Oh. At ang aming mga awitin ay I'm waiting for you, Lord. Habang naghihintay po tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, ang sabi ng awit, mayroong isang panalangin doon na I'm waiting for you, Lord, guide my feet. At ang nag-guide sa paglakad natin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. The Word of God is a lamp to our feet and a light unto our path. Okay, pakinggan po natin. As I lay upon my bed, I remember days gone by when I was young and happy. The gleam was in my eyes. Raven, now it's turned to gray in this dark and dreary world, Lord. I don't want to stay. Walk with me through this valley. Help me, Lord, when I can't see. Hold my hand through the fire. Comfort me when I am weak. Let me feel your spirit. When the Jordan I see, I'm waiting for you, Lord, guide my feet. Sabi ng Panginoon, habang naghihintay tayo, palalakasin niya tayo. Parang agila. Di po ba? Kaya maganda po ang mensahe ngayon. Napalakas po tayo. Isa pa. Praise the Lord. I'm thinking of the blessings and all you've done for me. The places that I've been, Lord, and what my eyes have seen. This old world and all its beauty, I know cannot compare to what you have waiting for me when I get over there. Walk with me through this valley. Help me, Lord, when I can't see. Hold my hand through the fire. Comfort me when I am weak. Let me Feel your Holy Spirit when the joy that I see. I'm waiting for you, Lord, guide my feet. I'm waiting for you, Lord, guide my feet. More practice. Ayan, ang atin pong church ay tunay na
very blessed sa ating mga pastor. Yan po yung ating the singing pastor. Meron pa tayong isa, nasaan? Naandyan ba si Pastor Matt? Yan po yung pagpapala ng Panginoon sa ating congregation. Ano? At sa pagkakataong to, tayo po ay magbibigay ng ating patuloy na pagpapala na binigay ng Panginoon at tinatawagan ko po ang ating mga ushers. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat kami sa iyong pagpapala espiritual na ibinigay mo sa amin sa umagang ito at patuloy ka namin itinataas sa aming buhay. Tulad po, Panginoon, ng aming mga dalangin, Panginoon, ikaw ang patuloy na gumabay at pumatnubay sa bawat isang anak mo sa larangan ng aming paghahanap buhay, sa larangan ng aming mga negosyo. At ikaw, Panginoon, magbigay ng physical at spiritual na kalakasan sa bawat isang anak mo upang kami ay patuloy na makapagpuri, makapagbigay ng patotoo sa iyong pangalan, Panginoon, at maitaas namin ang iyong pangalan sa aming buhay. Panginoon, dalangin namin, pagpalain mo ang bawat isang magbibigay at patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan, Panginoon, sa patuloy na pagpupuri at patuloy na paglakad sa iyong daan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong tinatawagan ng ating mga ushers. At sa pagkakataong ito, at tingnan po natin yung ating mga gawain sa buong isang Sunday worship na nag-umpisa po ng 9 o'clock. Meron po tayong mga gawain midweek, atin pong Wednesday prayer meeting online every 7 o'clock po yun. Ayan, back to me. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay February 16 na. Ayun. Sino po dito, nag-date na sila? Yung may mga couples. Wala pa, no? Kasi nga nakaschedule yan mamaya. Di ba? Sino excited na? Mamaya magkita-kita po tayo, ha? Vibrant Marriage, a couples night and dinner fellowship. So mag-i-start po ang registration mamaya pong 5 p.m. dito po sa church at mag-i-start po ang ating pong program ng alas 6 po ng hapon. So, magsuot po ng Sunday dress or semi-formal attire. No, kung gusto niyo pong isuot yung damit yung pangkasal noon no, para maalala niyo, pwede pa rin po. Ha, wala pong problema. Okay? And for confirmation of your attendance, please coordinate with Sister She de Guzman. Okay po, mamaya po. Muli, iniimbitahan po ang bawat couples po ng ating pong iglesia. Magsama-sama po tayo mamaya, matututo po tayo, mag-enjoy po tayo mamaya. Amen po? So, yun lang po. Maraming salamat po. Ayan, so isa pa pong announcement din. Kung meron para sa mga mag-asawa na, mga nag-date na dito, yung mga wala talagang ka-date, ayan, dito umaten. So, ito ay special youth fellowship. Ayan,
Ang pinamagatang Finding Marilag. Ayan. A talk about love, courtship, and marriage. Open po ito sa lahat ng youth ages 13 and above. Single, may jowa man, o basta hindi married. No? Kung married ka, mamaya ka umattend. Pero yung mga dito, single or in a relationship pa lang, inayayahan po na umattend dito. So gaganapin mo ito next week, Sunday sa February 2023 sa 3 p.m. po. Dito rin sa Empag Church po. So lahat po ng youth, makipag-coordinate lang po sa akin. Ayan, mga youth and young adult po pala. Ayan, young adult, young pro na wala pa pong hindi pa po married. Ayan, so coordinate lang po sa akin or kay Kuya Albert po. Para, po to, walang registration fee and snacks will be provided po. And invite din po namin yung ibang church na umattend po dito. So hindi lang po exclusive to sa Empag. Kung may kakilala rin po kayo na youth or young adult, invite nyo po sa ating Finding Marilag Youth Fellowship event po. Salamat po. Naku, exciting po. Ano po? So mamaya pong gabi, kung di pa po kayo nakapagpalista, pwede pa po. Okay po? So sana po magkita-kita tayo mamaya, mga married couple natin. So welcome po sa gawain ng Panginoon. So praise God, palakpakan po natin ang Lord sa umagang ito. At may assignment tayo yung binigay na assignment ni Pastor. No? Opo. So para ganito po, ako po si Nathaniel Paglinawan, dating alipin ng kasalanan, nung nakilala si Kristo, naging lingkod ng Panginoon. Yan po. So, purihin ng Diyos, biyaya po ng Panginoon, kabutihan ng Lord lahat. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po umawit. Hallelujah, tayo po'y manalangin. Salamat, Ama naming Diyos, sa umagang ito. Malinaw po ang iyong mensahe sa inyo po mga anak, na kami po ay mga anak mo, Panginoon. Nararapat lamang na kami po'y lumakad, nakasama mo, lumakad sa liwanag, Panginoon. At tunay, Panginoon, sa iyo merong pagbabago, sa iyo merong kapangyarihan, Panginoon, na kami po ay magkaroon ng isang buhay na ganap kasiyasiya, Panginoon, sa buhay na meron pong layunin sa buhay, Panginoon, na nagbibigay po ng luwalhati sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Hayaan niyo po na patuloy itong malinis sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy na mag-glow, Lord, yung buhay namin sa mundong ito, Lord. Yes. Salamat po sa pag-iwalay po namin, Panginoon. Makasama namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, O Diyos, sa aming mga tahanan, sa aming mga trabaho. O Diyos, kayo po ang makasama namin, Panginoon. Puri ka, O Diyos, pagpalain niyo po ang bawat sa gawain po. Mamayang gabi, Panginoon, kayo po, O Diyos, ang mag-bless sa bawat mag-asawa na dadalaw, Panginoon. Puri ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. God bless you all. At kita-kita po tayo mamayang gabi.